Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiwala si NBI Director Jaime Santiago na dumaan sa tama at legal na proseso ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa opisyal, hindi sagot ang pagsasagawa ng people power. Binigyan diin din ni Santiago na pwedeng gamitin ng mga petitioner at kaalyado ng dating Pangulo ang kani-kanilang legal remedies ukol sa issue. Judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Nakatakdang kasuhan ng direct assault ng Philippine National Police ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya. Ayon sa PNP, kasunod na rin ito ng pagpukpok umano ni Abansenya sa noo ng isang babaeng pulis sa kasagsagan ng pag-aresto sa dating presidente. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang naturang police personnel na nagtamo ng malaking bukol sa noo. Samantala, posible ding kasuhan ng obstruction of justice si dating Executive Secretary Salvador Milialdea dahil sa pagpigil umano niya sa mga pulis na makalapit sa dating Pangulo para dalhin sa bus na maghahatid sa eroplano. Wala pang pahayag ang pamilya Duterte tungkol dito. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gipaygayon ang simultaneous ceremonial launch sa kadiwa ng Pangulong program sa Managlahing Kampo sa Kapulisan dinhi sa Davao Region. Sama dinhi sa Camp Captain Domingo E. Leonor sa San Pedro Street, Davao City. Gitambungan kini sa asosasyon sa mga organic farmers gikan sa nagkalain-laing lungsod sa rehiyon sa Davao. Sumala sa Davao City Police Office tumong sa maong programa nga mahatagan ug kahigayunan ng mga mag-uuma sa syudad nga direktang ibaligya ang ilang mga produkto sa mga konsumante. Tungod ini mas barato ang pagpangumpra sa mga konsumante. Giklaro ni ini nga among programa dili lang alang sa kapulisan apan ablisab sa tanan nga buot nga mupalit sa mga preskong prutas, gulay ug uban pang produkto sa mga mag-uuma sa Davao Region. Gilusad sab kini sa Camp Quintin Merecido sa Katitipan, Davao City. 5 ka mga residente sa Davao City ang gipasidunggan isip Dato Bago Awardee karong tuiga subay sa nagaparayang selebrasyon sa 88th araw ng Davao. Si Luis Alfonso Ibanez Aboitis ang Innovation Award narog mga eskwelahan ug ang pag-modernize sa sistema sa Davao City 911. Awardee for Creative Arts si Maria Antoinette Chongkinhoy Pamintuan tungod sa iyang tabang aron nga maila ang designs ug local artists sa Davao City sa tibuok kalibutan. Nadawat sab ni Protasio Tan Takandong ang Business and Finance Award tungod sa papel niini sa pagpaligon sa ekonomiya sa syudad sa Davao pinagi sa ethical business practices ug ang pagduso sa financial transparency. Si Josefina Carriedo Chongko ang Visual Arts Awardee tungod sa suporta niini sa artistic community pinagi sa pagpahigayon sa Davao Art Festa ug ang iyang liderato sa Davaoenyo Artists Federation. Samtang giilasab nga awardee for leadership in education si Perla Pichon Kwan tungod sa pagduso niini sa academic excellence ug sa iyang kontribusyon sa educational literature. Gila among mga individual nga dunay dakong kontribusyon sa kalambuan sa Davao City. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.